Magandang gabi po. Ito po ang inyong lingkod, kay Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Det. Usapang utang, usapang ola. So sa mga newbies po, please subscribe na po kayo dito sa ating channel. Sa mga legit at mga loyal subscribers ko po, marami pong salamat sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik at yung mga aso maingay. Sensya na po kayo kung naririnig nyo sa background. At pakihit nyo na po yung thumbs up sign. Tapos pakikalat na po yung ating videos. Share nyo na po. Tapos hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang unfair debt collection practices at mga harassments na mga online lending apps upang paano ito labanan ng maayos at ang legal na proseso. Para hindi naman po kayo laging nag-iisip na mga problema, ay aralin nyo po kung paano nyo lalabanan ng legal at ang hindi kayo mababaliktad ng mga all agents. So yun mga ka-Johnny, ako po ay magpapasalamat lang po muna kay Ate Red sa pag-share ng aking video about dun sa ginawa ko sa pagdedebunk doon sa misleading info na kumakalat ngayon na tungkol dun sa mga revoke daw ng mga OLA, yung 67. Kasi medyo talagang may isa pa nga ako nakita kayo sa ibang channel na gumawa rin ng video, ginaya rin at pinapakalat din niya yung video na yon na yung 67 OLA ay mga revoke. Ayun, medyo hindi ko naman inaway, sinabihan ko lang ng misleading info yung kanyang ginawang video. Nagsisimula pa lang siya, ngayon nagbibigay na rin siya ng mga misleading information. So Ate Red, marami pong salamat, pero samantalahin ko na rin Ate Red, ako po yung humihingi ng tawad doon sa pagkakamali ko nagawa last year. Alam kong malaki yung pagkakamali ko po sa inyo, sana po yung mapatawad niyo po ako at naintindihan ko na po ang inyong kalagayan at yung inyong sitwasyon that time na hindi tayo nagkaroon ng misunderstanding. Kasi alam niyo naman, medyo mataas din yung pride ko. Kala ko kasi tama yung ginawa ko, pero I admit na may mali ako doon sa ginawa kong video doon. Kaya hinihingi ko po ng tawad po ito Ate Red at marami po salamat at ako po inyong sinuportahan pa rin sa video na yon para maipakalat yung mga awareness about sa mga misleading info. Muli, ako po ay nagpapasalamat Ate Red at ako'y lubusan nagagalak sa inyong tawag sa pag-suporta dun sa video na yun para maipakalat yung mga misleading info ay maitama natin. At ganoon naman talaga yung bala ko dito sa aking channel. Itama ko yung mga maling info na nakikita ko sa ibang mga sa ibang mga social media na kumakalat na minsan sablay talaga yung ibang mga review na ginagawa nila na hindi naman talaga yun yung point out nila. Parang hindi ko gets no kung bakit kailangan nilang hindi muna mag-research na maayos bago gawin yung video o ipakalat o i-share sa iba. So yun, i-update ko lang, no? Ipa-follow up ko lang po yung mga na-revoke kasi tsaka yung mga suspended na mga OLA. Yung iba dyan last year nakasuhan din po, sinampahan din po ng kaso ng SEC yan. Kaya sisigundahan pa natin para malaman ninyo kung ano na ba yung mga OLA na may mga kaso, kasama din yung mga ibang OLA na na-revoke at yung iba na suspindi at yung iba na mga may cease and desist order din. So yun, isa-isahin po natin at bago ko po sa inyo, nasa page po ito ng SEC sa Securities and Exchange Commission. Sa Facebook page po nila makikita ito. Last year pa ito, June 27, 2023. Ayan po, pakita ko sa inyo para sabihin ko na legit yung info na ipapakita ko sa inyo at hindi yan yung kung saan-saan ko pinupulot. Kasi baka mabaliktad ako, di ba? Mahalaga kasi naka-public ito ng SEC. At least alam nyo na doon galing yan, hindi gawa-gawa lang na kwento na barbero para sa inyo. Ito, pakita ko sa inyo. Press release, SEC files criminal complaint against 6 lending companies. The SEC continues to bring more lending companies who fail to disclose their online lending platforms to the Commission and employed abusive debt collection practices before the Department of Justice amid the rising complaints against abusive lenders in the country. Ito, yung SEC nagfile nga ng complaint about sa mga mapang-abusong lender o mapautang dito sa ating bansa at isinampay ito sa Department of Justice ng SEC nga po. The SEC Enforcement and Investor Protection Department on June 20 filed a criminal complaint against the following lending companies. Ayun, di ba? Nagfile sila ng criminal complaint, hindi lang basta criminal complaint sa mga civil case, hindi. Criminal case po yung mga pinail nila dyan. At against the following lending companies ay ito po:
FESL Lending Investor Corporation, FESL Lending, FESL Business Process Outsourcing Services, FESL BPO, Realm Shifters Business Process Outsourcing Services, Realm Shifters. Ito yung na-raid, no, last year din sa may Pasig ba yun? Kaya yung Realm. Kalimutan ko kung ano yung ula na yan. Hindi kasi nakasama rito, hindi nakalagay ito. Yung UPESO Lending Corporation, UPESO. Yan yung mga under niya, mapakita ko din sa inyo. Philippine Microdot Financing Corporation or Microdot. At pati na rin yung Armorac Lending. Ngayon, kung sasabihin nila na tinanggal na rin yung cease and desist order nila, ayon sa isang comment doon sa ating video, na tinanggal na rin yung cease and desist. Hindi ko po sure kasi nakalagay pa rin po sa SEC website na may mga suspended license at yung iba yung mga revoke nga doon sa listahan ng mga may problema sa SEC. Kaya ito, isa-isahin natin yung mga OLA o online lending platform ng mga ng mga lending companies na ito. Unahin natin si UPESO. Ito, si UPESO ito, 'di ba? Hanggang ngayon nag-ooperate 'yan. Tapos may kaso na, revoke na, may cease and desist order pa, pero ayan patuloy, nakakapagtaka lang, no? Bakit kaya medyo matagal pa mag-anniversary na ngayon June itong kaso na nakasampa. Pero syempre dahil due process nga, hindi basta-basta yan hindi mo agad-agad yan mahahatulan kasi may prosesong dapat sundin. UPESO lending UPESO, Pera for You, Pera Lending and Loan Mo To. Yan po yung mga OLP o yung mga online lending platforms ng UPESO. Ito pa yung sa Start Loan, Pondo Loan, and First Cash for FESL Lending Corporation. And then, si Pautang Peso, Baro Peso, si King Loan, Loan Peso, Len Peso, Len Peso Market, Loan Quick, Cash Cloud, Cash Star, Free Peso, Going Loans, Peso Network, and Red Cash for for FESL nga pala to. Tapos ito naman for Philippine Microdot Corporation. Ito yung sa pautang peso sa simula. Yan. Medyo narito ako kasi nakakadikit-dikit kasi yung ano niya. Ito pala yung sa FESL, no? Yung Start Loan Pondo, yon. Yung FESL, Start Loan, Pondo Loan, and First Cash, FESL. Yan. Tapos yung sa Philippine Microdot, yun nga yun yung pautang peso. And then sa baba, yung Ayudas and We Loan for Armorac Lending Corporation. Ayan, pakibasa na lang po, medyo na dikit-dikit kasi. Kaya kanina salamin ako, naguluhan ako kung saan siya nakadikit na OLA. Pero yun po yung mga OLA o mga online lending platform ng mga lending companies na nasampahan po ng kaso. Ayun po, no? Para malinawan kayo, para kahit paano, nakadagdag tayo ng ideya na baka yung mga OLA ninyo ay may mga nakasampang kaso, may mga revoke, may mga suspended license, mga cease and desist orders na kinakaharap yung mga OLA. At paliwanag ko lang po ulit sa inyo, may kaso po. May kaso sa Department of Justice na isinampa ng Securities Exchange Commissions. At makikita niyo po yan sa page ng Securities Exchange Commission para makita nyo at mapatunayan ko sa inyo na doon ko kinuha yung info at hindi sa kung saan-saan po ng mga website o kung saan-saan hindi ko naman sure kung saan talaga nila nakukuha yan. So yun mga ka-Johnny, itong yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala.